isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Rosso Lacampo. And today is November 10, 2025 and our topic is all about ano ang biblical na kahulugan ng worship service, which is yung proskuneo. So our concept is all about worship service proskuneo. So, ang isa pang salitang Gregorio para sa worship ay proskuneo, na ibig sabihin ay pagbibigay galang, pagyuko o literal na pagdapa sa harapan or sa harap ng Diyos. So, mahalagang tandaan na hindi ito kailanman ginamit bilang ritual o event tulad ng modern worship service tuwing linggo. So, nang sinabi ni Jesus na ang tamang pagsamba ay in spirit and in truth, so ang ibig sabihin niya ay ang pagsamba ay direkta sa Diyos, hindi ito nakatali sa oras o lugar, hindi kailangan ng templo o espesyal na gusali. So, dahil ang tunay na templo ay ang mga mananampalataya, ang church ay hindi building kundi tao na puno ng Holy Spirit. So, our Bible readings for today is all about John chapter 4 verse 24 ASND version. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. So, dadako na tayo sa ating teaching, Christ's vision and mission. So, first is the whole world will be filled with worshipers. So, gusto ni Jesus na ang buong mundo ay magkaroon ng mga mga taong tunay na sumasamba sa Diyos. So, hindi lang ito para sa isang bansa o grupo, kundi para sa lahat ng tao. So, ito yung dahilan kung bakit dapat kumalat ang worship sa bawat sulok ng mundo. Second is the Church of Christ will accomplish the mission. So, tayo bilang kinatawan or katawan ni Kristo, ang tinawag para dalhin ang worship sa mga tao. So, hindi lamang mga pastor o mga missionaries, kundi lahat ng naniniwala kay Jesus. So, sama-sama nating tinutupad ang misyon ng Panginoon. And last is the nations will bow down and honor God. So, balang araw, ang bawat bansa at kultura ay yuyuko sa Diyos. So, ang buong mundo ay kikilala sa Kanya bilang tunay na Panginoon dahil ito ang pangakong paghahari ng Diyos ang lahat. So, dadahon na tayo sa ating application. So, yung first application is gather in Christ to edify one another anywhere. So, syempre, magtipon man tayo sa bahay, mapa-online or social media o kahit saan man yan, ang mahalaga is sama-sama tayong sumasamba. So, hindi kailangang espesyal ang lugar dahil ang presensya ng Diyos ay nandoon kung nasaan ang mga mananampalataya. So, magpalakasan, magpray at mag-encourage palagi. Second is fill the world with worshipers of God. So, syempre, ibahagi natin ang ating faith at good news everywhere we go. So, sa simpleng pag-share, pag-pray at paggawa ng tama is nagdadagdagan ka or tayo ng worshiper para kay Lord. So, ito yung maliit ngunit malaking ambag natin sa misyon ni Kristo. And last is make it your mission to honor God with your family. So, syempre, simulan natin ang worship sa loob ng pamilya. Like, turuan natin, gabayan, at ipakita sa kanila na ang faith sa araw-araw. So, yung tunay na worship ay unang nakikita sa loob ng bahay. So, dadahon na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about why do we have to treat the entire world as God's sanctuary. So, for me, dapat nating ituring ang mundo bilang sanctuary ni God dahil saan man tayo pumunta, ang Diyos ay naroroon at karapat-dapat sambahin. So, hindi limitado si God sa templo o gusali, kaya ang bawat lugar ay pwedeng maging altar para sa Kanya. So, kapag nakikita natin ang mundo bilang lugar ng worship, nagiging mindful tayo sa ating actions, words, at decision. So, natutunan ko sa devotion na ito na hindi lang tuwing linggo o sa loob ng church ng building ang pag-worship. Dahil ito ay araw-araw na pagyuko ng puso at pagsunod sa Diyos saan man tayo naroroon. Kaya sa bawat araw natin is piliin nating mag-worship kay God sa ating isip, salita at gawa. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil hindi limitado ang pagsamba sa isang lugar o oras. Lord God, turuan niyo kaming sambahin kayo sa spirit at sa truth araw-araw. Gawin niyo po kaming living worshiper na nagbibigay galang sa inyo saan man po kami naroroon. Lord God, turuan mo po kaming magdala ng worship sa aming pamilya, sa aming trabaho at sa buong mundo. In Jesus' name we pray. Amen.